So hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, sasagutin ko yung first solo Q&A ko. Yung pinost ko sa personal Facebook account ko na tanong kayo ng kahit na ano, sasagutin ko sa next vlog ko. So, marami-rami na rin yung mga nagtanong. Yung iba medyo pare-parehas naman. Kaya isa lang yung kukunin ko, pipiliin kong tanong sa magkakaparehas na yon kasi halos lahat kasi magkakaparehas. So actually, gusto sana ng asawa ko is kaming dalawa yung mag-vlog. So bali nagbago yung isip niya kasi gusto niya yung first na appearance niya dito sa vlog ko, sa channel ko is pag daw kasama na yung baby namin. So no comment na lang ako. So mag-isa ko na lang siya sasagutin. And let's start. So, ang unang tanong, question from Norhata Makaraya Bukay. Anong skincare routine mo, ate? So, honestly speaking, wala akong skincare routine. Kasi sa pagkakaintindi ko, pag skincare routine, parang lagi mo siyang ginagawa. Di ba ganun yun? So, hindi kasi ako mahilig, hindi ako madalas, ako yung tipo na okay lang na hindi ako maghilamos sa gabi. Hindi, magtututbrush lang ako kasi, ang sabi ng lola ko, pag daw nagbabasa ka sa gabi, mabilis daw ano ba yun? Yung magka-wrinkles yung mukha mo. Kaya iniiwasan ko magbasa sa gabi. Ganun, yun yung reason ko. So, ang ginagamit ko lang kasi yung yung sa rose lotion, yung parang naipakita ko ito. Rose lotion, hindi nyo makita kasi yung ring light. Tapos yung facial ko ito, hindi po ako gumagamit ng facial wash na soap, yung mga sabon-sabon, ganun. Yun lang, liquid lang siya. Tapos, yung ito ko, pang prevent, pang iwas sa pimples. Para hindi ako magka-pimples. So, ang next na tanong is from Aliyah Haji Ali, Haji Amer Alauya. Kung may opportunity na makapag-travel ka, saan mo gustong pumunta? Malaysia, Hong Kong, China, kasi nandyan yung ibang opportunity din ng pwede mong ipang business. Question from Normila Dien Ali. Ilan taon na po kayo? So, kaka-23 ko lang last month, which is noong July 21. Yes, 1996. Tanong ni Hamida Mipanga, anong gamit mong pampaganda? Makeup. Yun lang. Wala akong alam kasi actually yung itong dalawa, hindi naman to pampaganda. Hindi ko lang kung nakakaganda ba yan. Kasi, pang ko lang yan, pag-iwas ng pimples. Ganun. Kasi medyo sensitive yung skin ko, guys. Pag gumamit ako ng ibang soap or ibang cleanser, parang nagkaka-pimples ako. So, dyan lang ako naging hiyang talaga. Next question from Kairani Guru Haji Majid All Shop. Anong product ang gamit mo na pang makeup, atiya? Ang gamit ko, Chido, Maybelline, NYX, The Face Shop, tapos Sipura. Kung ano lang yung nakasanayan kong gamitin. Next question from Shang Ampaso. Kailan po kayo manganganak? Malapit-lapit na. Mga days na lang ang binibilang namin sa ngayon. Days na lang. Hindi abot ng isang buwan. So, medyo kabado na excited. Ganon yung feelings. Question from Nympha Kadir, CDR. CDR yung apelyido niya. So, I think it's Kadir. Paano kayo nag-meet ng loved ones mo? Actually, hindi kami nag-meet. Nakilala niya ako through Facebook. Yung friends ko sa Facebook, which is friends din niya, parang mutual friend, yun. Mutual friend namin. So, ayun, hindi kami nag-meet. Nakilala niya lang ako sa Facebook. So, ewan ko, sabi niya na love at first sight siya sa akin. Basta may kwento doon. Siguro sa next vlog ko, ikukwento ko, ha? So, itong teddy bear na nakikita niyo, after niyang manligaw sa bahay, umakyat ng ligaw sa bahay. After 3 days, pumunta siya ng pwesto, dala-dala to. Siguro, that time kasi kinukonfirm niya kung nagustuhan ba siya ng family ko. Nag-effort, may mga dalang, pagkain, cake, and yun. Basta, next vlog, I'm gonna kwento about that. Question from Princess Riham. Ilang taon na po kayong mag-asawa? Kinasal kami last year, April 7, 2018. So, almost lagpas na kami ng 1 year. Question from Muhammad Uking Hajiron. Saan kayo kinasal and how much ang dore?
Okay, medyo 50-50 tayo dyan kung sasagutin ko. So, saan kayo kinasal? Kinasal kami sa may Tramway Buffet sa may Pasay. Then, siguro kung napanood nyo na yung video ng kasal namin, highlights ng kasal namin, kayo na lang yung mag-estimate kung magkano yung nagastos, tapos yung sa mga motif namin, kasi doon kinuha yung, sa Dory din naman kinuha yung pinanggastos sa mga damit, photographer, and sa venue. So, yun guys, kayo na lang ang mag-estimate. Okay. So, ang next question, saan ka po pinaglihi ng mama mo? Sa Milo. So guys, mali pala ako ng information na nakuha. So, kay Sharon Cuneta pala ako pinaglihi. Question from Rosnifa Magko, Asnawi Abdul Karim. Ano po ang nagustuhan niyo sa isa't isa? Nagustuhan ko sa kanya, siya, family-oriented. Tama ba? Family-oriented ata siya. Yung alam mo, yung gusto niya nakakatulong siya sa parents niya, sa mga kapatid niya. Alam niya yung responsibilidad niya bilang anak, bilang kapatid. Ganon. Yun yung nagustuhan ko sa kanya that time. Ang nagustuhan niya sa akin that time is masipag daw ako sa negosyo, maalaga sa parents ko, and marunong magluto. Tapos, na-love at first sight sa akin eh. Yun yung sabi niya, yun yung naalala ko. Question from Norsida Lumabaw. Ano po para sa'yo ang pagbablog? Or anong nagtulak sa'yo para po mag-vlog? Para sa akin, ang pagbablog, enjoy to gawin guys. As in, lahat, at the end, marirealize mo na, ay, ang galing, ang ganda pala ng pagbablog. Kasi halos lahat ng moment, magagandang moment nyo, nakaka-capture mo, meron kang remembrance, diba? Parang nagiging obligado ka ng i-keep yung memories na yon. Unlike pag hindi ka nagbablog, parang picture kayo, meron naman kayong video pero nasa mo lang, gallery, di ba? So, masaya siya, enjoy siyang gawin. Ang nagtulak sa akin sa pagbablog, walang nagtulak sa akin. So, hindi, joke lang. Hindi, kasi sa panahon kasi ngayon, halos lahat vlogger na eh. Halos, ang daming vlogger sa panahon ngayon, kaya sila yung mga nagtulak sa akin. Yung mga taong mga vlogger na yun. Ang dami na kasing influencer ngayon na kabataan. So, why not? Bakit hindi ka makisabay, di ba? Question from Chuhara Datumaas Alonto. Ano po baby nyo? Girl or boy? It's a girl. Babae po. Babae yung baby ko. Question from Queen Angmi. Paano maging long-lasting ang relationship ng mag-asawa like you and your husband po? Just asking. Mag-long lasting, depende siguro yan kung magmamatch kayong dalawa. Ngayong married na ako, since nung naging tumatawag yung asawa ko. Hello? Hello? Lalabs? Bakit? Nagbo-vlog? Kaninang kumain kami minsan ng alas 1, tapos nagmerienda ng alas 4. Yes. Pizza. Greenwich? Yeah. Dala niya. Hindi. Dala niya talaga. Hindi ko naman alam na bumili siya eh. Kanina pagdating niya. Ha? Ba't pa ako mag-grab? Eh, may pagkain naman dito sa bahay. Kanya ka nga? Ha? Kumain ka na? Wow. Hanan? Pinagbaon ko siya eh. Baka hindi maubos yung ulam. Yung about sa Q&A. Sige. Bye. Bye-bye. For me kasi, pang long-lasting relationship, depende talaga yan kung magmamatch kayong dalawa. As in, I mean na match, parang kami ng asawa ko. May pagka-immature ako, then yung sa asawa ko, pero na totally immature. Matured ako pagdating sa ibang bagay, sa mga about sa business, sa ibang bagay, pero pagdating sa pag-handle ng angerness ko, yung galit ko, yung tampo, hindi ko siya ma-handle ng tama. Kaya, swerte ko na yung asawa ko, matured siya mag-isip and marunong siya mag-handle ng mood ko. Kung parehas kayong immature mag-isip, baka mag-split kayong dalawa. Kung yung partner mo isip bata, dapat yung maging partner
dapat ikaw, maging matured ka, hindi ka dapat maging isip bata kasi sino yung magbibigay ng space sa isa't isa, di ba? Kaya, ayun, yung asawa ko, nag-giveaway siya kasi may pagkaisip bata nga ako. Hindi niya ako, kunwari, pag may sinasabi ako, dumadaldal ako. Siya, lumalabas siya, umiiwas siya, ganun. Unlike naman sa mga relasyon, mag-asawa na medyo immature na mag-isip, pag bumunga nga si babae, bubunga nga si lalaki. Yun yung sinasabi kong hindi nag-match. Sa experience ko, maganda talaga yung bind ng matured and immature na lovers. So, sana nag-gets na yung pinupoint ko. Medyo naguguluhan kasi ako sa explanation ko eh. Question from Kenshi S. Mahmoud. Ano height mo? Height ko? Minsan 5'1", minsan 5 flat. Ganon. Tanong ni Jamsul, magkano ang sahod mo sa pagbablog? Actually guys, wala pa akong sahod sa pagbablog. Ang pagbablog kasi may may requirement si Google AdSense. Si Google AdSense kasi yung sasahod sa'yo, magbibigay sa'yo ng kita. So, ang requirements niya is 1K na subscribers and 4,000 watch hours. So, since na-reach ko si 1K subscribers, pero hindi ko pa na-reach si 4,000 watch hours. Medyo mahirap kasi actually, madali lang siya i-reach kung madalas kang mag-upload, pero sa kagaya kong tamad, mahirap talaga. Siguro kung matagal ko nang ina-upload yung mga videos na ina-upload ko na, siguro 2 months pa lang na ko na siya, na-reach ko na siya. Ay, 1 month pa lang, reach ko na siya, diba? So, gaya nito, itong Q&A, sobrang delay. So, matatagalan din yung pagsahod ko. So, yun guys, hindi pa ako sumasahod. Tanong minsan na Abdul Aziz, paano ka magalit? Curious kasi ako. Depende sa sitwasyon. Naiiyak ako pag nagagalit ako. Hindi ako pwedeng magalit nang hindi ako naiiyak. Kasi guys, pag hindi ako naiyak, pag nagagalit ako, tapos walang kasamang luha, walang kasamang iyak, nanginginig yung lalamunan ko. Hindi ko alam, pero parang pang-control ko yung iyak ko. Question from Bint Makakuna. Anong mga bagay ang nagbago sa'yo nang dalaga ka? Kumpara sa ngayong may asawa ka at soon to be mommy na rin. Ito lang yung nagbago sa akin. Kasi nung dalaga ako, since 2014 kasi nag-online seller na ako. Kaya medyo may pera talaga ako nung dalaga ako. So waldas ako sa pera. Kahit, kunwari, bumili ako ng makeup. Alam mo yun, yung mga maliliit na makeup kit. Kahit sobrang, kunwari, kahit maliit na makeup kit yan. Tapos, worth 2,000, 1,000, ganyan-ganyan. Bibilhin ko. Parang hindi ako naghihinayang. O kaya pag may nang-alok sa akin ng mga dress, bumibili talaga ako. Kasi iniisip ko may naman ako, may extra money naman ako. So ngayong may asawa na ako, hindi naman sa kuripot, pero naging kuripot ako sa mga luho ko. Kung kunwari, pag may nakitang akong dress, or kaya may naalok sa akin na dress, hindi ako bumibili. So ang advantage ng pagiging maluho ko nung dalaga ako is, hindi ko siya hinahanap. Yung mga bagay na dapat ma-experience ng isang dalaga is hindi ko siya hinahanap kasi na-try ko na siya, kumbaga naranasan ko na yung pagiging buhay dalaga. Kaya ngayong may asawa na ako, hindi sa akin naging mahirap mag-adjust na magtipid, ganon. Kasi marami na akong dress, marami na akong hijabs, makeup, meron na rin ako. So, ano pa? Para, di ba? So, yun lang yung alam kong nagbago sa akin. Tanong ni Alisa AP Asuncion, sino po ang mas matanda sa inyo? Asawa ko yung mas matanda, which is 27 na ba siya? Kasi 1992 siya. Hindi ko alam kung ilang taon yung computation niya. 27 or 26 na ata siya. Ganon. So, ako 23. So, 4 years yung gap namin. 4. Question from Juhaira M. Makawaris Maruhu. Anong ipapangalan mo sa baby girl mo? At may balak ka bang i-vlog mamili ng gamit ni baby mo? Sana mapili mo. Tanong ko, salamat. So, papangalan ko, yung suki namin na Arabo kasi, ang gusto niya ipangalan ko sa baby ko is Aisha. Eh, di ba sa Maranao, sa ating Maranao, hindi importante yung pronunciation. So, kunwari, feeling ko pag tinawag siya, Aisa. O, di ba? Ganon. So, medyo ganon ako doon. Gusto ko kasi yung medyo cute, as in pang babae talaga. May yung medyo malapit sa pangalan ko. So, abangan nyo na lang. Malapit din naman eh. Malapit na ako inshallah. Days na lang yung counting natin sa ngayon. Days na lang. Question from Jana Loading. Anong province sa Ingad?
Usually, pag tinatanong ka kung anong province niyo sa probinsya, ang sinasagot mo yung probinsya ng lola at lolo mo. So, yung lola ko is from Lumbabayabao. Then, tama ba ako? Lumbabayabao. Yun yung naririnig ko eh. Tapos, yung lolo ko is sa Marawi, from Marawi, sa Maylilod. Question from Suhaya na Tumulo, Abdul Wahid. Sino po kadalasan nagmamanage ng business nyo sa inyong dalawa ng asawa mo? Parehas po ba kayo business-minded? And pa-shoutout sa next vlog nyo. So, shoutout kay Suhaya na Tumulo, Abdul Wahid. Since nung January na nagpa-check up ako, tapos sabi ng OB gynae na buntis ako, nag-start na as in, parang lumiit yung mundo ko sa pwesto namin. Halos hindi na niya ako pinapakilos. Akit ng stock room, bawal. Magtrabaho, bawal. As in, ingat na ingat siya sa, katawan ko. Kasi baka mamaya malaglag si baby. Hanggang ngayon, gusto niya sa bahay lang ako kasi baka daw nga may mangyari sa amin, ganon. Pero, inshallah, after ko manganak, then, kasi na rin gusto ko na talaga bumalik ng pwesto. Actually, pareho kami business-minded. Yung asawa ko kasi, nung binata siya, hindi siya sanay tumambay sa pwesto. Gusto niya kasi yung klase ng negosyo na gusto niya is yung sa panglabas, kunwari, trip out of country or kaya yung magde-deliver siya yung magde-deliver sa ibang mall, like, kunwari, that time, accessory, siya yung de-deliver ng mga accessory sa mga mall, yung mga tenant doon, yung mga nagtitinda doon. Yun yung mga gusto niyang business. Ayaw niya yung tambay lang siya sa pwesto. So siya, maiba siya sariling kita sa labas. Pero mas malaki yung kita niya. Mas malaki yung kinikita niya. Pero taste lang kasi pag nanganak din naman ako, back to business na siya sa sarili niyang negosyo. Ako naman, babalik ako sa pwesto. Ako naman yung mag-handle, inshallah. Question from Nur Fatima. May mga na-encounter na po ba kayo naninira sa inyong dalawa? Dati gusto talaga ng asawa ko, mag-upload ako ng picture namin. Pero in-explain ko sa kanya na ayokong maging open kami masyado sa social media. Kasi guys, feeling ko pag updated yung social media account ko sa relationship namin, feeling ko hindi siya healthy sa pagsasama namin. So much better na i-keep na lang namin sa amin dalawa lang. Question from Cham Fidaku. Ano ang alam mong lutuin o favorite niyong kainin ni Happy Labs mo? So, gabi-gabi naman ako nagluluto. Bago siya umuwi, na-chat ko na sa kanya kung ano yung mga dapat bilhin, yung gulay, isda, kung ano man yon. So, madalas na binibili namin is tilapia na may repolyo o kaya pechay. Tapos, ako kasi favorite ko yung pinakbet. Oo. Then, manok, yung prito, mga ganon. Tapos, gusto ko magluto yung sa bakas na may langka. Langka. Kaso, dalawa lang kasi kami dito. Plus yung stay namin na pinsan ko. 3 lang kami. So, hindi ako makapagluto ng bakas na may langka kasi hindi namin maubos. Baka mapanis lang. So, sayang. Favorite namin dalawa yon. Saka yung repolyo na may bakas. Na may dilaw na sabaw. Question from Bint Omar. Paano nyo po nalalagpasan ang pagsubok sa inyong mag-asawa? Pagsubok? Paano bang pagsubok? Wala pa naman kami masyadong pagsubok na napagdaanan. Siguro upcoming pa lang. Sana malagpasan namin. Kasi wala namang binibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na problema na hindi nyo kaya. Diba? So, question from Aslima Makayo. Biggest fear. Ang pinaka-kinatatakutan ko, guys, is kamatayan. Swear. Parang, natatakot akong mamatay nang wala akong abdas, nang wala akong prayer. As in, sobra. Like, nung lumindol kasi, ang oras noon is mga alas 4, mag-alas 4 noon. Tapos, hindi ako natakot sa lindol. As in, natakot ako is, la ilaha illallah, mamamatay ako nang hindi ako nakakapag-pray ng asar. Yung ganon, yun yung as in dun ako natakot. Question from Naima Lag Moksid. Paano kayo magbate pag nag-away kayo? Nung bagong kasal kami, syempre, more on adjustment kami. May mga misunderstanding kami kasi syempre, hindi ko kilala yung ugali niya. Doon mo pa lang kasi makikilala yung tao. So, kapag mali niya, nagigising ako ng, kinikis niya ako, hinahag niya ako, pag nagigising siya. So,
So, ayun na yung ano niya, way of sorry niya. Yun na yung way of sorry niya. So, na-adapt ko yun sa kanya. Pag kasalanan ko rin, pag nagising ako, ihahag ko siya. So, mag-hug back lang. So, bati na kami, ganon. Hindi kami, actually, bihira lang kami mag-usap ng, kunwari, may tampuhan kami, tapos mag-usap agad. No. Bihira lang. Depende kung nasa labas kami. Mas madali kaming magkaayos pag nasa labas kasi no choice kundi mag-usap. Question from SBN. If you don't mind, sino sa inyo madalas na nagpapasimuno ng pagtatalo at paano yun nare-resolve agad? Sino ang mas mature mag-isip at madalas masunod when it comes in making decisions? Inshallah, abangan namin ang next vlog mo. Shoutout Matay. So, shoutout kay SBN. Okay, yung first question is, sinong madalas na nagpapasimuno ng pagtatalo at paano nyo nare-resolve agad? Madalas talaga ako. Kasi, may times na hindi naman dapat magalit, pero the way ako sumagot, parang galit. Pero for me, parang ano na yun eh, ugali ko na, parang, nakasanayan ko na yun na, alam mo yun, sasagot ako, ganun. Tapos, for me kasi wala namang ano yun, ibang meaning yun. Parang trip ko lang sumagot ng galit, ganun. Eh syempre yung asawa ko, magugulat, ba't ganyan ka sumagot? Ba't ganyan mo ako sagutin? Galit ka? Yung parang ganun. O kaya naman, basta ako yung madalas mag-start ng pagtatalo namin. At then, paano nyo yun nare-resolve agad? Pag ako yung since ako yung madalas na may kasalanan, ako yung madalas mag-sorry. So, ako kasi, mababa lang guys yung pride ko pagdating sa asawa ko. Pag kasalanan ko talaga, hindi ko pinapatagal yung away namin. As in, pinapansin ko agad siya. Tapos simpleng dikit-dikit sa kanya. Tapos, yakap-yakap. Ganun ako. Hindi ako ma-pride. Pag kasalanan ko talaga, ako yung mag-step forward na magsusorry or mamamansin. Ganun. Kaya, sorry na, ganyan. So, sinong mas matured mag-isip at madalas masunod when it comes in making decisions? Mas matured siya mag-isip sa pag-handle ng relationship. Then, sa sa ibang bagay, parang medyo mas matured ako mag-isip sa pagdating sa pag-business. Parang mas matured ako. Ako yung mas matured sa pagdating sa negosyo. Pero kasi iba kasi yung niya iba yung nature ng business niya nung binata siya. So, hindi ko rin siya pwede i-judge na pwedeng magaling siya sa ibang bagay. Ganon. Siguro, parehas naman kaming sino yung mas madalas masunod when it comes in making decisions? Kami kasi mag-asawa, walang lamangan. Kailangan talaga, kung may decision yung isa, kailangan sang-ayon na nung isa. Kasi kapag hindi sumang-ayon yung isa, wala, hindi namin tinutuloy. So, sa amin, kailangan pareho kaming mag-yes or kaya mag-no. So, ayun guys, tapos ng ating Q&A. Sana may natutunan kayo and sana hindi kayo na-bored sa video na ginawa ko today. Kasi actually guys, medyo nabibigatan na ako sa chat ko. Siguro dahil days na lang din yung bibilangin. Manganganak na ako, inshallah. So, thank you sa mga nagbigay ng questions kasi kung hindi kayo nagbigay ng questions, baka wala akong gawing video today. So, ayun guys, thank you sa panonood and sa mga nag-subscribe, thank you and see you on my next vlog. So, bye-bye!